Itong payment mode naman, nakaset na to siya. AR pag utang, cash, kung cash to cash. CC, mini ng CC credit card. Cheque, Gcash. Ito, disregard. Ito yung HC is home credit yan eh. Pero Skyro is parang ano lang to, nakaabang lang to in the future pag may mga ganyan. Pero as is na to, huwag na lang kayo mag-edit dito sa payment. Pero pwede naman. If ever. Pwede naman if ever. Merong mga bagong term, tawag dyan? Mode of payment. Mode of payment kung saan pwede. So, Dali na naman pag-add code and name na naman. So, next naman, itong discount nakaset naman itong mga different type of discount. Add na lang kayo kung may mga other percentage pa. So naman mga expenses type, kung gagamitin nyo yung system with expenses computation, for example, mga tubig, kuryente, include nyo sa system, like ginakuha nyo sa benta ba. So, pwede nyo siya i-record para may maka-generate na siya monthly expenses report. Kung wala, disregard na lang ito. Pero ito ay parang category lang ito ng kunwari maglagay ako dito water bill o light bill. Water bill. Pero ano ito siya yung parang table name. Table name niya. Pero ang details niya doon na sa transaction. Okay. Ito parang category lang, group lang talaga. Okay. Kasi pag ito sa table kanila, group niya lang, table group. Pag sinabing cash pull out, daghan ang cash and pull out eh. Pwede cash advance ng empleyado, pwede na nagpamasahe siya, na inutusan mo, pwede yung gasolina. So cash pull out lang ang term nila, in general na lang. So pwede kaming gumawa ng sariling table group namin. Kung yes po. expenses sa ganito, water bill, sweldo, sweldo yan. Ilaw. So, next naman sa salesman, kung gusto nyo i-record yung mga salesman ninyo, mga pangalan nila. Kasi yung purpose nito, para maka-generate report, sino yung top salesman ba? Yung maksipag yung salesman na... Pero since dalawa lang naman ang... okay, gets ko na. Sige. Pwedeng itatag ng cashier. Kung cashier, dalawang cashiers, dalawang workstation kasi. So in short, dalawang cashier. Si cashier 1, kunwari meron kaming salesman or sales lady na 5. So itong resibo na to ang nag-assist dito si sales lady 1, sales lady ito naman, sales lady 2. Yes. So makikita mo yung performance at saka makikita mo din kung sino yung hindi nag-assist. Ganon, kasi walang beta. Wala siyang record dito. Wala siyang record dito. Yes, Good. Ganun. Record mo yan para maano natin. Code, ikaw mo, code pwedeng mark. Code, wala namang problema dyan eh. Wala namang problema dyan eh. Wala naman yan. Code, access. Ang access code, password nila, pero pwede ikaw na lang gumawa ng password nila. Kasi baga nakaabang lang to pag may ordering station kayo. Pero kung wala pa kayong ordering station, i-ready nyo na lang to. Ang purpose sa ordering station, parang may front desk kayo ba? Na yung customer nandun mag-inquire. Tapos isa-search ng staff nyo kung ano yung mga orderin. Pero hindi pa niya bibilhin. By the time na bibilhin niya, isi-send niya sa cashier. So automatic sa cashier, yung order na yun naka-ready na. Tapos si cashier, mag-resibo na lang siya. Yeah, parang same sa Mercury Drug. Pag bumili ka ng gamot, di ba may front na computer? Doon nila gina-encode yung transaction, pasok doon sa cashier. Yung ganun. Ito yung purpose nun. Pero yung POS natin hindi siya ganun, di ba? Parang ganun lang siya pero all in one. Pero may ganun kami na features. Nito, magagamit natin. Yes, okay. Ito ay back-end pa to ha. Sige. So optional yan. So meaning, pwede mo siya gamitin na features na ganun, pwede rin hindi. Na parang diretso to cashier na yung transaction. Pwede kasi nadadaan muna sa salesman, may computer ang salesman. Tsaka pupunta ng cashier. Pero pwede rin na yung salesman manual lang sa sulat-sulat, bigay niya sa cashier, si cashier na mag-encode. So pwede rin yun. So dito lang yan, utilities. So dito naman sa wag ka nang magalaw dito, wala na yung magalaw dito. Mga kasi yun, mga referential sa system. Wala na rin dito. Ito naman ng user group, ito yung restriction naman to. For example, si cashier, pag i-click mo yung access button, pwede ka mag-set ng mga features na allowed siya.
For example, si cashier, pwede mag-change price. So, yan, check mo. Kung di siya pwede, uncheck mo. Anong minimum mo sa utilities? Utilities, parang dito, maka-access sila dito sa utilities na ano. Okay. So, kung uncheck mo yan, meaning kahit mag-login sila sa back office, wala pa rin silang mga access sa mga menu na makikita nila. And end of the day, ano yun siya? Ang end of the day, yan yung parang cut off na ninyo for the whole day. Kunwari, ang operation nyo is hanggang 6 p.m. So, sa 6 p.m. kasi, isa siya mag-closing na kayo. Ito kasing system natin, may dalawang date, system date at saka computer date. Pareho kanina nag-end of day ako, so meaning naka-ready na siya for November 19. Pero ngayon kasi is 18 pa lang. Kung sa baga, once nga hindi ka nag-end of day, yung date na system, hindi mag-move sa next day. Cut off kasi yan eh. Ito yung end of day. Oh. For example, nag-close kayo ng 6 p.m., hindi ka nag-end of day. Bukas kasi is November 19 na. Since na hindi ka nag-end of day, pag open mo ng system, November 18 pa rin yung system. So pag nagbenta ka, hindi siya papasok sa November 19. Papasok siya sa November 18 kasi hindi mo ging cut off yung ano mo, yung sales. So pag nag-end of day ka, tsaka na siya mag-move sa next day. For example, sa 7 days, may 1 day kayo na close na hindi kayo nag-operate. So meaning nga niya, pagka Saturday pa lang, kung isang beses ka lang nag-end of day, ang date niya naka-ready sa Sunday. Since Sunday kasi walang open, pagbalik nyo ng Monday, yung date niya kulang pa rin ng 1 day. Kulang pa rin siya. So yung gagawin mo, dapat double end of day kayo. For example, Sunday walang operation hanggang Saturday lang. So sa Saturday evening, pag nag-uwi kayo, mag-end of day kayo 2 times. Para yung date naka-ready na for Monday. So yun yung purpose ng end of day. Basta in short, ang end of day, siya yung ng date, nagmo-move into next day. Pag nag-double end of day ka, mali na rin yung date ng sales mo kasi yung date niya nag-advance naman. So dapat careful kayo sa end of day, isang beses lang sa isang araw mag-end of day. Pwede ka mag-end of day 2 times kung next day walang operation, close kayo. Pwede ka mag-end of day 2 times. Pero pag 7 days a week yung operation ng store nyo, meaning every day, isang beses ka lang pwede mag-end of day. So, yan yung importance ng end of day. Ang purpose kasi ng end of day na yan, yung mga iba kasi gina-edit lang nila tong date to kasi editable naman talaga to eh. So, nagkukos ng conflict sa data once na gina-edit. Kaya yung system namin nakalock. So, uneditable yung date nyo. Once na mali yung sales mo sa ganyang araw tapos nag-end of day ka, mali na talaga yan siya. So hindi mo na pwede i-backdate para i-edit unless lang i-request niya talaga sa amin na kami na magtrabaho. So yun. Kung 2 araw, Ganun din. Kung 2 araw yung closing, kailan magano yan? So, And 3 times ka mag-end of day kung 2 araw yung para yung date niya hahabol sa opening niyo. Pwede din naman ako kunwari. Diskarte mo kasi pag nakita mo yung date ng POS, Hindi tugma. hindi tugma sa current date. Pwede ka mag-end of day Yeah. on the same day. Oh. Diskarte mo kunwari, hindi ka naka-end of day. No, hindi ka naka-end of day nung Sabado. At naka-end of day ka nung Sabado, isang beses lang. Tapos nakapag-skip ka ng Linggo. kulang ka ng isang pag-click ng end of day. So pwedeng sa Monday ka na din magdalawang beses para makahabol mo. Pero dito sa POS boss, makita mo yung date, di ba? Yes, makita Ito. mo ko yun. So kunwari makita mo yung date dito is 17. Tapos actual dito 20. So hindi mag-end of day ka lang para mag-match itong dalawa. Gets mo? Ipag-match mo lang yung dalawa. Ipag-match mo. Yun yung easiest way na para masundan. Ayan. So, asa na dun? Sa restriction na. Ito. Yan. Ano lang to restriction lang to ng mga Actually isa yan sa tanong ko sa kanya kasi since cashier at saka inventory lang ang pwede sa kanila. So may time lang na pwede kong i-activate yung inventory. Yes, Diba? pwede mo siya. So pwedeng i-off ko yung inventory. If ever i-activate yung inventory, yung dalawa na yan. Inventory module, inventory details. Sige. Yan, tapos
Yung iba, yung doon siya, ano yung deposit? Ayun, sana yan. Sa cashiering yan na side. For example, yung cashier, 100,000 na yung cash niya. So, siyempre, hindi pa naman siya mag-out. Bali, ongoing pa naman yung transaction. Para is-safe lang, itago, pull out lang yung pera, i-deposit yan. Para may record sa system na nag-pull out ka ng pera for deposit purpose. Okay. So, mamaya makita So, mo yan pwede sa nyo i-click yung module na deposit. para mag-back to zero ang pera niya. Or mag-iwan Sa na cash. siya ng 1,000. Oo. Depende sa kanya kung ilan ipapull out. Pero hindi pa siya mag-out. Okay. Hindi pa naman siya mag-out. Yung out kasi is close ship yung tapos na talaga eh. Yung sige po, later pakita ko sa inyo yung transaction. Ito kasi yung na-explain ko, mga setup lang to kasi ito talaga yung pinakauna eh. Before natin magamit yung cashier, pag walang setup yung product list nyo, hindi nyo rin magamit yung cashier. So ito yung inventory like item list. Ito nilagyan ko na lang to, pero kung gusto niyo ipa-clear to, pwede ko naman i-delete. Naglagay lang ako dito para may sample lang tayo na na data. So ito yung mga ginabenta niya. So pag i-double click mo yan, so ito yung mga description niya. Ito auto-generated tong item code. Ang supplier code default mo na lang sa 1. Hindi kasi siya mag-save pag walang supplier code. Pero ang purpose talaga ng supplier code, pag may mga supplier ka, yung supplier mo kasi may sarili siyang item, tawag yun, ID, yung name ng nila, ng item. May coding din sila na sarili nila ba? Kunwari, sa inyo, kung kayo magbibenta, ito yung coding nyo, 592. Pero pag bumili kayo ng ito sa supplier, ito yung coding ni supplier. Yan, bisa po yan yung coding ni supplier. Parang lang ba? At least alam nyo na yung 1215, yan yung coding ni supplier. Pero pag ibenta na sa inyo is 592. Pero pwede naman, kung nalilito kayo, iwanin na lang default. Itong barcode, may mga case kasi, may mga barcode. Ito may mga item. Pero optional din lagyan nyo or hindi. Pero kung may mga branded kasi kadalasan, merong mga ganito para lang ilagay nyo. Yan. Itong name description niya, then yung classification niya, ito yung kung saan siya nabilong na group. For example, ito kay Genius wireless button so under siya ng mouse. Para sa reporting, pag nag-generate ka ng mouse, lahat ng klase ng mouse, generic ba yan o branded or nandyan yung lahat, naka-group na siya. Na exclusive for mouse only. For example, gusto mo mag-generate ng inventory ng RAM, so lahat ng RAM lang ipapakita niya, hindi niya na-install lahat. So ito yung purpose ng class. Ang department naman, optional naman to, pwede nyo gamitin o hindi. Pero ang purpose naman talaga ng department is pag may mga consignee items eh. For example, may mga item kayo na pina-consign lang sa inyo. Pinabenta lang ba? Pero hindi siya talaga nyo. Para sa reporting kasi makita kung itong item na to, ilan yung niya, yung sales niya, din kaninong to item. Kanino ang full yung item o yung sales ng item. Gaya dito sa amin, for example, sabi ni Epson, mag-consign ako dyan ng 10 printer na ganito. So, i-department namin kay kay Epson. Tapos mag-monitor si Epson kung ilan pa yung niya. Yan. So, ito, default na rin to tax. Type niya, standard din. Ito kasi, may tatlong klaseng type dito. Dito. Pag sinabing standard, ang deduction sa inventory is 1:1. Pag bumili ako ng mouse, meaning 1:1 lang. Pag non-inventory, so mga like services nyo, nag-format kayo. Hindi naman gina-inventory yan eh. So non-inventory items yan yung mga services. May repair kayo, may labor, nag-download ka, nag-charge mo sila. Non-inventory items yan kasi wala siyang inventory. Group item naman pag bundle. Bundle naman yung tawag doon. Example ko yung yung package. For example, ito, package A6 with accessories. So, ito yung 10,750. So, ito, pag naka-group item kasi yan, lagay mo dito sa group item tab, ano yung inclusion niya? Ano ang inclusion ng
A6 na to. So, add ka dyan. For example, meron siyang 20 inches. Ay, wala pala Envision. Isa po ito, kasama may Binagalit dito ba, bro? hindi naman wala. Gamit. Papak na konti ah. Walang problem yun. Example sa computer package A6 with accessories, since example processor niya Athlon. So, add ka pa item. Tapos, lagay ka ng motherboard. May keyboard yan. Keyboard. Lagay ka na, Meron siyang Ambition. Yan. Tapos, ito, 256. Parang ganun ba? Pag i-transact mo kasi sa POS, ito, automatic, ito, dito siya babawas sa item na to. Kasi inventory mo rin to ito mga ano to. Yan. Tapos meron siyang casing, ganun ba, yung isa-isa. Pag may add-ons na lang siya, di add ka na lang doon sa POS. Mamaya pakita ka nyo sa inyo, sa transaction. So, ito yung purpose ng type. Quantity on hand, yung stock nyo, ilan. Cost, yung puhunan. Price, yung selling price nyo. Example ko yung DDR4. Ito, 8 gig. Kunwari, ang costing ng supplier is 1,750. Binibenta mo ng 2,300. Automatic, may profit margin siya na 31%. For example, gusto mo lang mag-mark up ng 15% lang yung gusto mo. So, pag type mo ng 15, yung 2,300 na to magiging 2,000 ano na lang. So, para ano lang to, parang computation lang sa mga markup. Reorder point, for example, meron kang 10 pieces na sa inventory, fast speed na DDR4. Reorder point mo, 3. Meaning yan, pag nagtatlo na lang yung natira, mag-warning niya yung system mo na need mo na mag-order sa supplier. Iwa-warning ka niya. Ano? Ito. So, notice mo pag nag-login ka, makikita mo to. Ito. Record status. Below reorder point. Pag i-click mo yan, lahat ng mga item na below na sa reorder point mo is magpa-prompt na siya. So kung ikaw yung purchaser, mas madali sa side mo mag-order sa supplier kasi may suggestion na yung yung system na ito yung orderin mo kasi konti na lang yung stocks mo. So ayan. Ito wala na to, kaya ito naman committed, for example 10 ang stocks mo, gusto mo mag-save ng 2, meaning yan sa transaction 8 na lang yung pwede mong ibenta. Parang ang 2 kasi parang safety reserve, tagong item yun na parang exclusive lang yun kasi for warranty ba, may mga warranty sa inyo, may stock kayo na 2 na sa total inventory mo 10 pero yung pwede mo lang ibenta is 8, parang ganun. Kasi yung 2 kahit ibenta ng cashier, hindi papayag yung system, mag-warning yun sa kanila. Kasi yung 2 na yan is may nakalock-in ka na. For warranty. If ever mag-warranty, meron kang stock. Meron kang stock na kuhugutin. Pero default naman yun sa 0. Nasa optional na lang na yung features. So, yan na naman yung sa item list. Then ito, mga reports naman to. Madali na lang to explore ang report later pag naman, pag may transaction na. Madali lang to parang mag-search lang ka ng mga gusto mong report So dito naman sa inventory, ito na lang yung gamitin nyo yung 3 na to. Yung 3. Huwag na to, purchasing order. Ito na lang. Bakit huwag yung purchasing order? Ang purchasing order kasi mostly ginagamit yan pag server based na online. Pag multi-branches ka ba? For example, yung branches mo, instead na mag-order sila sa supplier, order sila sa main office. Nag-PO sila doon. Ginagamit to sa mga multi-branches ang purchase order. Nag-PO ka sa main office mo. Tapos yung main office mo, siya na lang mag-PO sa supplier. Pero ito yung pinaka in general, direct Pwede receiving. mo pakita sa akin, gusto ko lang Actually, same na, open ko itong 3 Same lang naman sila ng form niyan. Different lang yung niya, yung
terminologies, pero yung function niya, iisa lang, mag-in sa inventory. Magkaiba man sila ng pangalan, pero ang function ng tatlo na to is mag-plus, mag-additional sa inventory mo. Ang purchase order kasi, for example, ako yung branch, gusto ko mag-PO sa server, so gagawin ko, mag-add ako. Tapos, gusto ko mag-PO ng ito, Acer, so on. Tapos, gusto ko mag-PO ng 5, 10. Yan. Supplier code ko, dapat si admin, hindi ko pa nalagay dito yun. Lagyan na natin. Main office. Main office. Order. Yan. Ito kasi ipiprint mo yan siya. So ito kasi pending order to. Parang wait na lang. Tuloy. Dapat range to. Ay. Ito kaya pala. 2027 pala yung date ko. 2024 lang tayo. Yes, sobra yung date. Naman, ma'am. Parang advance PO kasi ito siya. Yan. Mag-add yung mga supplier na main office. Sa pang-online kasi ito siya eh, pang-online connection sa server. Kaya wala siyang Wala pa siyang functions talaga. Sige lang, tanggalin mo na lang siya. I-skip mo na lang siya. Ang nagagamit kasi nito, si customer naman si Lining, kay may server kasi sila. Pero parang kung gagana ko ba ito. Pag receiving mo kasi niyan, for example, nag-order ka ng 5, pag-click mo receiving, maghihintay ka doon sa approval ng server. Nagpa-prompt kasi sa kanila doon na nag-order ka ng 5. By the time na darating yung yung order mo na yon, pag i-click mo ng receiving, so may option ka kung quantity receive mo 5 ba sa in-order mo. For example, 4 lang yung na-deliver, so parang ganun. Parang lang siya. Na pwede mo namang gawin yan dito sa sa direct receiving. Yan, parehas lang yan sila eh. Add. Ito kasing sa purchasing, wala siyang serial number dito. Kasi hindi mo naman alam yung serial number na i-order mo eh. During receiving naman eh. Kaya yung ginagawa ng iba, ito na lang, direct receiving. Pag direct receiving mo, nag-add ka ng item, tapos kunwari, di ba, pag receive mo sa item, may invoice number naman talaga yan, di ba? Yung DR number or for example, DR number 1001, yung supplier mo kunwari ito, tapos pag item, so meron tayong DDR4. Ay. So may mga naming nila dito. Ramsta nga rin na Ramsta. May delivery ng DDR3, tsaka ito. Yan. So dito kasi serial, dito mo ita-type yung serial. Yan, scan mo yan eh, kinaka-barcode naman yung serial. Dapat may barcode scanner kayo. Kung walang barcode scanner, okay lang naman. Kaso maliit kasi minsan yung mga mga serial ba, yung pag-print ng supplier. Per item. Per item. Maliit kasi minsan yan, so mahirap basahin ba. Saan po tingnan nyo nga yung sa ito, yung serial number mo. SSD. Maliit na, mahaba pa baka masipyat lang ka sa one digit. May sample ka ng Barcode scanner. Sige daw, subukan Kaya nga, Jules, barcode scanner, Jules.
Ay, Pag-realize ko yun eh. Ha? Realize ko yun eh. Gusto talaga yung storage. Ha? Ubus storage. Sige, pasa mo lang sa akin. kaya mga box na ano kayo maliliit yun ano yun, lalo na sa RAM. Pag salpak mo ng barcode scanner, automatic na pwede mo Plug and ano. play yan siya. Ano? Tut. So 241080 ml so tama yan 241080 so kung 10 to scan mo yan sa isa-isa yan pag save mo yan so meron ng 4 tapos di ba may cost yan kay sa DR naman ng mga supplier nyo may equivalent price naman doon Ah, so dito may lagay mara ito tag 1.4 ito tag 1.250 para mag-match yung ano nito yung total sa Ito report talaga yung serial. kung magkano din yung capital. capital Sige. save mo yan do you want to add more receiving kung may another supplier pa kung wala na i-know mo lang Or kung may ibang ano pa ano. So ito siya, open pa yung status niya. So kung i-delete mo yan, pwede pa siya i-delete kay open pa man. Pero pag final decision na ka, i-delete, i-commit mo na. Meaning ng commit, gi-receive mo na talaga siya. Final na. Okay. Commit na pa yan. So yes. So kung i-check ko yung Ramsta sa inventory ko, may, di ba 0 man to? So may stock na yan siya. Ramsta. Ayun, meron na siyang 4. Meron siyang 1. Pag i-double click mo yan, may movement yan. Ang purpose ng movement, dito makita yung history. Naging 4 siya. So makita kung anong receiving number niya, kailan siya ni-receive, sino ang nag-receive, anong oras siya gi-receive. Pag i-double click mo yan, nakikita mo yung details niya na ito pala yung mga ano niya, yung serial number na i-receive mo. Yan. So, ano lang tong movement, parang viewing lang ng history ng item. Pag nakabenta ka ng isa, may minus na naman dito. Yan, may nagpa-warranty na isa, makita mo naman dito. Yan. So, ang stock in naman, ginagamit naman yung branch to branch. For example, multiple branch ka. Si branch 1 na out of stock ng Ramsta, pero si branch 2 meron. So, contemporary, nagtawag sila doon na magpa-deliver ba? Kay, para lang ma-cater ang isa nyo customer. Magkalapit lang naman yung location. So, ganun. I-stock in niya. I-stock out ng branch 2 kasi sila yung mag-provide. I-stock in ni branch 1 kasi sila yung mag-receive. So, ito yung purpose ng stock transfer in and stock transfer out. Ang form namin is halos magkakaparehas ng mukha yan. So, meaning, pag alam mo paano gamitin ang direct receiving, automatic alam mo na ito paano gamitin ang the rest. Kasi pareha lang eh. Pareha lang ng itsura. Yan, So, item. automatic pag yan. nag-stock, transfer out ka ng item. Pag nag-transfer out ka ng item, automatic madideduct sa'yo, pero mag-remarks lang siya na nag-transfer out ng Yes, item sa ganitong branch. Stock transfer out. Add ka item. Si Ramsta kay yung inventory. Ito, 4. Apply. Yan. So, pwede ka mag-serial. Kung anong serial ang ibigay mo sa ano. Tapos to kunyari to Branch 2. branch 2. Si care of Mr. Kana. Sino man yung Tanggol. save. Okay. Then to add more transfer out, hindi na. So, i-issue ko na. I-issue ko na kasi may tao na doon nakaabang na magdi-deliver ba.
So, automatic niyan. Kung i-check ko yung yung Ramsta dito, from 4, tatlo na lang yung natira. So, kung i-check mo na naman ulit yung movement niya, so, ito naman, transfer up. Makikita mo na from 4 minus 1, 3 yun. So, ganyan na naman sa Basta, yung system, focus muna tayo sa utilities dito. Kung iisahin mo kasi ito, explore, medyo pa. Kaya kung sa baga, ang system kasi before ka makaproceed sa second na module, ito, pag hindi mo pa na-set up yung mga product list mo, wala din to. Hindi mo rin magagamit ng maayos kaya daming kulang. Kasi po naka-receive na item tapos hindi mo pala na-encode dito. So, pabalik-balik ka. So, dapat ma-complete mo muna itong ng utilities dito. Ito mga na to, item list, yung kanina, yung mga product. Ito naman sa supplier. Ito, pwede isa lang kasi pwede, kung gusto nyo, lahat ng mga supplier nyo, pwede nyo rin encode. Yung iba kasi confidential ang supplier nila, kaya main office na lang yung gina-term nila. Yung item class naman, so dito yan, yung mga class, may add ka na bagong category. Example, ito wala sila CCTV. Hindi add ka CCTV dito para may category ka ng CCTV. Yan. Yan. So next naman, ito kahit wala na to. Yan, kahit hanggang dito ka lang. Mga nakaset up naman ito. Yung alias, di rin magagamit sa inyo yan, yung alias. Itong account receivable sa mga utang to para lahat ng mga utang ng customer record ba. Kung nagpa-utang kayo like terms or 3 gigs, 5 gigs, so nandito yan. Nag-record yun siya. So, pag doon sa cashier, pwede itatag ni cashier as account receivable. Pwede. I-try natin. POS. Ito yung sa cashier. Kasi din, may account din yung cashier. Yes. Proceed for new sales batch. So, yes. Do you want to set initial cash? So, optional siya, yes or no. Pag sinabing initial cash, sa morning ko lang kasi, before ka may beginning ka na pera, di ba? Pang sukli mo sa customer. So, nga rin, initial cash mo dito is 1.5. Yan. So, enter mo lang. Yan. So, ito na yung mo. So, ito yung mga function sa system natin. Yan. For example, start muna tayo dito. Item search. So, meaning dito ka mag-search ng item. So, may mga shortcut keys siya, F2, F3, F4. So, ito yung equivalent sa keyboard, yung mga function keys. So, F2, for example, Ramsta. Ayan. So, nakita mo dito. Ito optional to. Pwede natin i-hide dito, pwede i-open. Ang purpose kasi, ang iba gina-open nila, may mga customer kasi manghangyo ba. So at least ikaw as salesman, kabalo ka na morning puhunan niya. So maka-range ka pila ang maximum na ipa-discount. For example, pwede na ko hangyo 1.5 na lang may nga siya. Di makaya sir. Wala na ako. May mga customer na ba. So paano mo siya i-hide yan? Kunwari yung unit cost. Sit up lang yun siya. Kaya natin i-hide yan. Saan mo ba? Sa back-end mo? Back-end. Pag hindi siya recommendable na mag-edit ito permanente kasi ito yung parang information yan. Company name, address, mga information niya ba. Ito, sayings, ito yung sa resibo kung anong gusto mong lagay ng mga ninyo, mga wordings ninyo. Dito din kasi yung mga printer, dito yan. Nga pa. Continue. So, Ramsta.
So, ito. Order ka dalawa. Ayan. Yan yung item search. Transaction discount, optional din kung either magamit sa nature of business mo o hindi. Ang transaction discount kasi, for example, mga ganito may mga batalyon na 350. Sabi niya, ano na lang, 9,000 na lang yan lahat. Yan yung daw, mga customer na ganyan. So, dito yung transaction discount yan. I-click mo yung transaction discount, so less ka 350 pesos. So, magiging 9,000 na lang ito. Yan yung ano na Walang transaction overcharge. Pataas. So, mag-add ka dito sa item list ng parang pwede mo kasi ma-change price ang item Kung gusto mo mark upan ba? Mark up mo yung for example ito from 19 i-change mo yung to 21. So ito change price naman yun siya. Pero yung mag-mark up ka sa total nito, wala. Unless na lang, pwede ka mag-add dito ng Pero pag ginamit mo sa change price, hindi mag-save sa system. Hindi. Okay. For ito lang na For the transaction lang. For the transaction. Sige. Cancel transaction, pag i-cancel to. May mga customer kasi nagpa-total lang, pero hindi naman pala bibili. Okay. Tapos, naka-enter na ka, naka-encode ka na. So, cancel transaction yan. Mawala yan. So, walang effect sa sales, walang effect sa inventory yan. So, next item search tayo ulit. Ito. Ay. Yung kanina nga, yung package natin na kung package A6 ito. Pag enter mo yan, di ba? Notice mo yung kompleto niya na. Yung ginawa ko kanina na So, meaning yan, ito yung yung package, ito yung mga mag-deduct sa inventory mo. Ito. For example, pa-add-ons ko. Ano yung multiple quantity? Yung ibig sabihin ko papaano ko, ano yan sir, sampu kunin ko. Ito kasi settings yan ng multiple quantity. F5, single or multiple. Pwede single, pwede multiple. Ang difference silang dalawa, for example, mouse. Kung naka-single kasi siya, pag naka-single, what if 10 in-play na mouse? So, 10 times ka mag-enter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasi single single quantity. Pero pag na-press mo yung F5, naging multiple quantity siya. Pag press mo ng mousepad na enter, 10 na lang diretso ilagay mo. Yan, 10 na. Yan. So, depende sa So, ito yan. Suspend transaction. For example, ito multi-use kasi ito yung suspend transaction. Mag-multitask ka, kunwari, i-on hold mo muna ito kasi meron ka unang ipinalisibo. Oo. Yan. Suspend mo, then pwede ka mag-proceed ng second na customer. Pero pag i-F7 mo, so pwede mo siya i-call ulit. Balikan. Pero may other purpose din tong suspend transaction na. For example, ako nag-sideline ako sa company niyo, kunwari, doon ako nagabili ng mga ng mga computer products. Ngayon, nagpa-quote ako ngayon. Pwede mo ako quotean, ito yung mga requirements ng customer, ganyan, so on. So, yung gawin ni cashier, di ba, i-suspend niya. So, ito yung order na to. So, pag i-press ko yung control P, so, nasa quotation, so pwede mo to siya i-print para may kopya to siya, yun yung i-present niya sa sa customer ko niya. Yan ang yun. Para may quotation din niya yung nagpa-print na sa inyo. So, ito yun sir, ito yung Pero yung dito pa lang na part, itangan mo sir. Yung kunwari, sa current transaction kayo, ibalik mo siya sa current transaction. Ano ko? Ano siya i-suspend. Yan pa lang, pwede mo na i-print. Hindi. Pag hindi mo to may print. Unless na lang kung magbayad na siya. Ma-print mo lang siya pag nagbayad na siya. So, dapat i-suspend mo talaga siya. Dadaan siya ng suspend para ma-save. Para tsaka mo pa lang siya mag-print. Okay. So, if ever magpa-quote sila, So, may dalawang type
Print OS, ito yung naka-individual price. So, naka per item, may price ito. Naka, may detail. Pero kung gusto mo confidential tong price na to, meron yung tawag na, without price, control O. Total na lang diretsyo. So, wala siyang idea magkano yung pricing ng per product. Basta nag-total lang ka na to 350. Kasi meron din iba nagapakote na hindi no need mo na i-pricing per parts. Total na lang diretsyo. So ganun. So enter mo yan. Change quantity, kunwari ito napasobra, dapat 8 lang to pero 10 ang nalagay. So change quantity ka then 8. Tapos sabihin niyo na yan. Change quantity siya. Change price, for example, 50, benta mo ng 75 pesos. So, change price, 75. Ayan, 75 na yun siya. Delete item, for example, ito, sobra to. So, pang-delete mo naman to. F11 ang shortcut niya. F11. Buti yung mga keyboard ninyo, may lampad. Yan. Then yung pinaka-last is yung tender. Pagbayad na. Dito na yun. So pag tender mo, pero before mag-tender, may mga other entry pa palang system na need yun. Ito, number 1, customer. Lagyan mo ng customer name to para sa reporting, alam mo sino bumili nito. So ito yan. Customer, example, so kunwari LGU Cotabato, ang bumili. Yan. So, at least itong itong transaction na to, naka-under na sila ha. Next naman, salesman. So, salesman per transaction, salesman per item. Pag per transaction, meaning sa whole transaction ito, hindi wala ko may set up ng pangalan kasi salesman. Lalabas dito. Pero pwede din kasi sa isa ka transaction, dalawang salesman eh. Kunwari, ako customer ko yan, so okay ko na yan, so ipangalan mo sa akin. Nag-add-on si na customer, tapos kunwari naging lakaw ko ba? Nako yung naging lakaw, tapos may nag-cater na isa ka salesman. So, pwede na kaning transaction under sa kuha din yung mga add-ons si customer and under po siya ha. So, pwede din yan. Hindi pala siya account based, no? Hindi. Pero sa logs ng transaction, makita kaninong account. Makita ang kaninong account. Kaya siya man yung main. Siya man yung unang nakapangalan. Yung item notes naman, dito yung serial number. For example, dito sa Ramsta, ang serial number nito is ito. Kaya recommend ko may barcode kay kung mano-manuhin mo yan. Baka sobra kabilis yung mag-type, nagsobra-sobra na yung number. Nag-double zero na. Ngayon ipa-warranty niya, hindi mo makita kaya hindi mag-match yung yung serial number na recorded sa system ang serial number na nabenta. Tapos control S lang. Yan. Sa notes lang ilalagay yung notes lang ilalagay. Sige, yung par. Ang gano'n siya atin, tamang order. 100. Pero at least di ka na nagkasulat. Pwede na tayo magawa ng resibo na to. Teka pa, si Sir MC. Pero mabawas mo yun siya sa madagdag dun sa... Doon man talaga natin, kailangan man talaga natin idaan doon. Hindi naman pwede na katulad ng ginagawa natin. Kailangan natin magawa ng resibo. Bagong resibo, the same time yun yung serial number nila. So ilagay na lang natin doon sa communication na with attached receipt, indicated yung serial number. Diba? Sige go. Then F12 naman pag settled na. Render, ito yung may cash. Kung cash ang yung bayad, cheque yung bayad, GCash, AR utang. CC Yan yung sa kanina credit na card. yung tanong ko sa'yo na ano yun siya?
Kung itaging niya, kung what type, mode of payment. Ano galing isang kaninang category na nilagay na natanong ko sa'yo? Account receivable. Yun, account receivable. Yan na siya. Yes, Okay. For example, kayo since sa LGU, sabi ni LGU, mag-down lang ko ng 6,000. Sige, down ka ng 6,000. May balance pa na 5,400. So, utangin na lang nila. 1 month to pay or 30 days. Yan. Pero hindi yan mapapop up. Hindi yan mapapop up. Doon yung sa back office mag-pop up sa inventory. Kaya dapat may inventory person kasi doon yung pop up sa inventory. Wala dito sa cashier. Paano sasabihin ng inventory? Paano makikita sa inventory? Manual pa rin. Kailangan ko i-check yung resibo na yun. Dito sa report kanina, ito. Kung tayo i-click mo talaga to kasi dito yung lalabas ng mga collection. Sige daw, Lahat ng sample mga mo daw. balance. Yan mo daw. Yan o. Enter mo. So, ito yung sa, ano niya, sa transaction niya. Yan. Yung serial number nito nasa likod. Yan o. Serial number niya. So, pag print mo yan, so, ito yung mag-print niyan sa, ano, sa printer. Actually, ang size nito is, ano parang half ng short bond paper yung kalahati nila. Yun yung size nito. Pero pag maraming transaction, so makakonsume na yung one whole na ano. Ganito, sa second page naman to. Kadalasan sa likod yan siya nag-print yung mga serial. Hindi mo kasi pwede isabay dito ang serial kasi try namin pangit ng ano, ng format. Kasi for example, what if 20 na atlon yung binili? So magulo dito, magulo tingnan. Kaya nasa second page siya para may group, may sarili lang siyang ano. So ito siya, pagpunta natin tong ano, ayun o, LGU Cotabato, napos siya yung 5,400 na utang. Pero hindi mo pop-up kung ilang araw. No? Nakita, kung i-click mo talaga yung details niya. Kailangan mo pa Kasi kung maraming customer kasi yan siya, dadami ng data eh. So kung gusto mo makita yung terms niya, mag-click ka talaga per customer. Ayun, 30 days na ano niya. sa remarks lang. Sa remarks Hindi siya lang. magpa-pop up na 30 days na itong ganito. Wala ganun. Aging na kasi yon sa accounting. Wala, hindi na namin sinama sa features yung aging ng accounting. Medyo madugo na yung ano nun. So ito yun. Tapos pag add payment, meaning kung magbayad sila. Pag sige daw, pag mag-add payment siya. Mag-add payment ka, then mag-payment type ka kung anong binayad nila. For example, nagbayad sila ng cash. Tapos yung OR number, so bibigyan nyo man talaga sila OR number. So ilagay mo dito kung anong OR number na equivalent sa manual nyo. Then remarks niya, ano, full payment. So save. So wala na siyang utang. Balance sa zero na. So dito, close ng status niya. Wala na. Wala na kang collection yun. Pag hindi niya rin ma-fully paid yung 5,460, Para open ang status nito. pero sa AR ka pa din. O sa AR ka pa rin. Okay. Hindi Dito, siya, walang partial dito, no? meron. Sige daw, kunwari, Mag-transact tayo dito Kunwari, ng mag-transact customer. mag-transact ka ulit. Ano tayo, then nagbili siya ng laptop. Kunwari na is itong mahal na laptop. Ito serial number niya. Kunwari ito customer, nag-down payment siya ng 25k. Utang niya to is 7 days. So partial. Hindi kasi may existing utang na siya. Sige, kunwari ganyan. Yan. Tapos no siya 12,495 at payment siya 5,000 na muna yung cash niya. Yan. Partial. OR number mo talaga. Mali pa. OR number. Partial. Save. So 7,400 na lang yung utang niya. Tapos kung hingi siya ng SOA, i-print transaction mo lang. Yan, yung statement of account niya.
Sa po, kung titingnan mo, ano ba tong yung 5,000 na tong, to, i-click mo to, magnifying glass. Makita mo ito yan, Asus na notebook. Okay. So,